Nagkita-kita sina Kel, Chanel at Samantha malapit sa may exit gate at magsasabay na silang umuwi. Hindi pa man sila nakakalabas ng tuluyan sa gate ay isang pamilyar na kotse ang nakita ni Samantha at nakakasiguro siyang kotse yun ni Teo. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya, ano ang ginagawa ng binata sa paaralan nila? Sean, Kel, doon na lang siguro tayo pumesto sa kabilang side para makasakay agad tayo pa uwi. Natatarantang saad ni Samantha. Hindi ako papayag, Sam. Kapag doon tayo pumesto, mauunahan tayo ng ibang commuters. Nakakapagod kayo maghintay tapos mauunahan ka lang ng iba? Saad ni Chanel. Agree ako kay Chanel, Sam. Minsan kasi nagkakatulakan na sa kabila. Saad naman ni Kel. Ay, bongga! Sa tinagal-tagal natin magkaibigan, Kel, ngayon ko pa naranasan na nag-agree ka sa sinabi ko. Papirong sabi ni Chanel. Natigas sila sa pag-uusap na maghiyawan ang mga kababaihan sa kanilang gawe. Malalakas sa tili na tila ba ay mabibingi na sila sa mga oras sa iyon. Anong nangyayari? Nagtatakang wika ni Kel. Napatili na rin si Chanel habang niyuyugyug ang balikat ng kaibigang si Samantha. Sam! It's Teo! Kinikilig na sabi ni Chanel. Hindi na tuluyang nakapagsalita si Samantha nang biglang hawakan ni Teo ang kanyang kamay at dalhin sa kanyang kotse. Garin, utos ng binata. Bakit ka nandito? Tsaka, kasabayan ko mga kaibigan ko. Wika ni Samantha. I said, get in. I have something to tell you. Fine. Pero sa likod na ako uupo. Huwag mo kong pamukhaing driver mo this time, Samantha. Sa front seat tayo uupo. Wala nang nagawa si Samantha at umayo na lang ito sa kagustuhan ni Teo. Ayaw niya makipagtalo sa binata at napapagod na ang isip niya. Habang nasa biyahe ay walang umiimik sa kanilang dalawa. Nagmamaneho lang si Teo habang si Samantha ay diretso lang ang tingin sa labas. Humugot na muna siya ng lakas ng loob tsaka nagsalita. Akala ko ba may sasabihin ka sa akin? Hindi na tuloy ako nakapagpaalam kina Kel at Chanel. Pagbasag ng dalaga sa katahimikan. I thought hindi ka na magsasalita dyan. Papirong sabi ni Teo. Diretsahin mo na ako, Teo. Ano bang pakay mo sa akin? Look, I really don't know kung saan ako magsisimula. Pero ipapaalam ko lang sa'yo na hatid sundo na kita sa school magmula bukas. Bigla namang kumunot ang noo ng dalaga. Bakit? Kailan ka pa naging tagahatid at tagasundo ko? Ngayon lang. At huwag ka na magreklamo. It's for your own good. Ilang taon na ako nag-aaral at nakaya ko namang umuwi at magpunta ng paaralan ng mag-isa. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Itinabi ng binata ang kanyang kotse. It's about Mom. Saad ni Teo. Sinabi naman ni Teo ang lahat na napag-usapan nila ni Don Lorenzo at hindi mawari ang nararamdaman ni Samantha. Pinaghalong kaba at takot. Hinawakan naman ng binata ang kanyang kamay. I will do my best to protect you and Lolo. Teo, hindi ko alam kung ano ang may isip ko ngayon. Natatakot ako para sa pamilya ko, hindi para sa sarili ko. Wala silang alam sa mga nangyayari. Naiiyak na sabi ni Samantha. Alam ko, at kung maaaring bumalik na ako sa Spain, ay gagawin ko para mabantayan ko ang mga galaw ni Mommy. Kukumbisihin ko din siya na magparehab. Pwede bang huwag ka na lang bumalik sa Spain, Teo? Nakayukong sabi ni Samantha. Pero kung gusto mo talagang bumalik na doon, dahil sabi mo nga, nandoon ang buhay at trabaho mo. Hindi naman kita pipilitin. Dagdag pa ng dalaga. Bakit ayaw mo kung bumalik sa Spain? Seryosong wika ni Teo. Wala naman.
Naisip ko lang kasi si Don Lorenzo. Wala na siyang kasama sa mansyon kapag nagkataon. Pagsisunungaling ng dalaga. Is that it? Oo, wala naman akong maaaring maging ibang rason. Nauutal pa nitong wika. Talaga ba? Stop staring at me, Teo. If staring at you is a crime, arrest me now. Wika ng binata sa romantikong boses. Ito na naman ang malakarerang pintig ng puso ni Samantha. Sabayan pa ng kanyang mga pisngi na parang kamatis na sobrang pula. Ayan na naman yung mga titig mo eh. Ay, kinakabahan talaga ako kapag ganyan eh. Wika ni Samantha. Unti-unti namang inilalapit ni Teo ang kanyang muka sa mukha ng dalaga, bagay na hindi naman natanggihan ni Samantha. Inangkin ng binata ang kanyang malambot na labi. Bumalik naman sa wisyo ang dalaga at nagsalita. Stop. Alam ko na kung saan na naman to patungo, wika ni Samantha. Ngunit imbes na makinig si Teo sa usal ni Samantha, ay unti-unti na nitong tinatanggal ang botones sa uniforme ng dalaga. Pipigilan mo ba ako ngayon sa gagawin ko? Wika ni Teo sa nakakaakit na tinig. Magpapapigil ka ba? Wika naman ni Samantha. Hindi. Pagkasabi nun, tuluyan na ngang tinanggal ni Teo ang pang-itaas sa uniforme ni Samantha. Tinanggal niya na rin ang nakatakip sa dibdib ng dalaga. Unti-unti na ring naging malikot ang mga kamay nito at kusa na itong gumagalaw mag-isa na animoy may sariling pag-iisip. Si Samantha naman ngayon ang pumaibabaw kay Teo at dahan-dahan na rin niyang tinatanggal ang mga suot ng binata. Mariin niya pang pinaglalaruan ang mga matitigas sa pandesal sa tiyan ni Teo. Lumipat sila sa backseat at doon na nga nila isinagawa ang eksena ng pagmamahal at pagkasabik sa isa't isa. Pagkatapos ng eksenang iyon ay kapos sila nakahiga sa bisig ng isa't isa. I love you, Samantha. Biglang saad ni Teo. Hindi malaman ni Samantha ang magiging reaksyon, ngunit isa lang ang nasisiguro niya. Masaya ang kanyang puso. Tinignan niya si Teo at ngumiti. Honestly, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa sinabi mo, Teo. Kasi in the first place, hindi naman yan tanong. Pero gusto ko lang malaman mo na matagal ko tong pinag-isipan. Hindi pa ako sigurado noong una, pero ngayon sigurado na ako. Mahal din kita. Saad ng dalaga. Wait. Did I hear it right? Do you love me too? Yes, you heard it right. I love you too. Muling hinagkan ni Teo ang mga labi ng dalaga dahil sa galak na nararamdaman niya. Pero hindi ka ba natatakot na mahalin ako after knowing my mother's situation? Bakit naman ako matatakot? Hindi ako matatakot na mahalin ka kung alam ko naman sa sarili ko na nagmahal lang ako at walang mali doon. Pinag-isipan ko talaga itong mabuti, Teo. And my decision is final. Wika naman ni Samantha. Pansin naman ng dalaga na paiyak na si Teo, kaya tinawanan niya lamang ito. Bakit ka ba naiiyak dyan? Natatawang sabi ni Samantha. Wala. I'm just so happy. I just can't believe that you are mine now. Sinserong sabi ni Teo. Masaya ang kanilang mga puso. At higit sa lahat, masaya sila sa piling ng isa't isa. Gumayak na sila at inihatid na ni Teo si Samantha sa kanila. Sakto namang pagbaba ng dalaga sa kotse ay nasa labas ang kanyang ama. Samantha, sino ba yan naghatid sa iyo? At patuluyin mo muna sa bahay natin. Giit ng kanyang ama. Hindi na po siguro pa. At nagmamadali po siya eh. Nauutal na sabi nito. Napasapu na lang ang dalaga sa kanyang ulo na biglang lumabas si Teo sa kanyang kotse. Magsisinungaling ka pa ha?
Pabulong na sabi ni Teo kay Samantha. Magandang hapon po. Ako po si Teo Ildefonso Sebastian. Pagpapakilala nito sa sarili. Nag-isip pa saglit ang ama ng dalaga kung saan niya narinig ang pangalang iyon. Maya-maya ay nagsalita na ito. Naalala ko na. Ikaw ang nag-iisang apo ni Don Lorenzo, hindi ba? Nakangiting saad ng ama ni Samantha. Ako nga po. Rebecca! Rebecca! Pagtawag nito sa asawa. Oh, bakit pa June? May bisita tayo. Nandito si Sir Teo, ang apo ni Don Lorenzo. Nandito? Kaagad namang lumabas sa kanilang bahay ang ina ni Samantha at masayang-masayang nakita ang dating alaga. Pasok po kayo sa munting bahay namin, Sir Teo. June, magkati ka ng manok at totolahin natin. Ang unfair mo talaga, ma. Nung ako ang nagsabi na katayin natin ng manok, ayaw mo. Tapos ngayon, nakita mo lang si Teo. Ipapakati mo agad ng walang pagdadalawang isip. Pagmamaktol ang dalaga. Ano ka ba naman, Sam? Siyempre, bihira lang sila makatikim ng tinolang native na manok. Sagot naman ng ina nito. I love tinolang manok po, tita. Lalo pa at native. Wika ni Teo. Mabuti naman kung ganon, Teo. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan, ha? At ihahanda ko lang ang mainit na tubig. Pag-alis ng ina ni Samantha ay inirapan ng dalaga si Teo. Tumawa naman ang binata at hinagkan si Samantha sa kanyang noo. Huwag ka na magmaktol dyan. Gusto ko din naman kasi makilala ang parents mo. I want to thank them personally. Thank them? Bakit? I want to thank them for having you. At maliban dyan, gusto ko ring makilala sila para kapag sa oras na mamanhikan na ako, hindi na ako may ilang at kilala ko na sila. Mamamanhikan? Pinagsasabi mo, Teo. Bakit? Ayaw mo bang sa akin ikasal? Ayaw mo bang magkapamilya tayo? Ayaw mo bang ako ang magiging ama ng 100 ng anak natin? 100? Anong kala mo sa akin, baboy? Tumawa lamang na malakas si Teo. Maya-maya pa ay tinawag na sila ng mga magulang ng dalaga at nakahanda na ang pagkain. Habang kumakain, ay nagkakwentuhan din sila. Bigla namang naisali ng mga magulang ni Samantha sa usapan, kaya panay tukso na naman sila sa dalaga. Papa naman mag-aasawa din po ako. Wait lang kayo dyan. Ano ka ba naman, June? Manalig lang tayo sa anak natin. Hindi yan tatandang dalaga, no? Pabilong sabi ng ina. I will marry your daughter, Tito. Tita. Napaubo naman ang mga magulang ni Samantha sa nasabi ni Teo. Nakatingin lang sila sa binata na para bang inaalam nila kung nagbibiro lang ba ito o hindi. Tila ba ay parang nababasa rin ni Teo ang mga isip nila, kaya nagsalita itong muli. I'm serious po. I will marry her and make her my wife. Nakangiting saad ni Teo, dahilan upang matahimik ang lahat sa harap ng hapagkainan. Ano nga ulit yan, Sir Teo? At hindi masyadong naliwanagan ang tenga ko. Wika ng ama ng dalaga. Pa naman hindi nyo na kailangan ipaulit kay Teo yun. At saka, nagbibiro lang po siya, sabat ng dalaga. I am not joking, Samantha. Mas mabuti nang nasabi ko na ang plano ko para sa ating dalawa sa harap mismo ng mga magulang mo. Seryosong sabi ni Teo. Nakatitig lang ang dalaga kay Teo. Alam niyang sa pagkakataong iyon, seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya man aminin, pero tumatalon na ang puso niya sa kilig. I am not making fun of it. I am madly in love with your daughter, Tito, Tita. And sa kanya ko lang nakita ang hinahanap ko. Dagdag pa nito. Teka lang muna ha. Unang-una, ako at ang asawa kong si Rebecca
ay walang kaalam-alam na may namamagitan na pala sa inyong dalawa. Wala namang sinasabi sa amin tong si Samantha. Pero natutuwa ako na naging tapat ka at mukhang seryoso ka nga sa harangin mo para sa anak namin. Saad ng ama ng dalaga. Pero, hindi ba ito magiging problema sa mami mo at kay Don Lorenzo? Dagdag pa nito. Actually, tito, alam na po ni Lolo ang tungkol sa amin, Samantha. Ang concern ko na lang po ay si Mommy. Teo, huwag mo na sabihin. Hayaan mo na. Pagpapatigil ni Samantha kay Teo. No, Samantha. They deserve to know dahil mga magulang mo sila. Anong kailangan naming malaman? Kinuwento naman ni Teo ang lahat ng pangyayaring kinakasangkutan ng kanyang maming Neri. Gulat man ay pinanatili pa rin nilang kalmado ang kanilang isipan. I'm sorry po at hindi ko po naprotektahan si Samantha ng mga oras sa iyon. But I'll make sure to protect her this time. Wika ni Teo. Nakikita kong sincero ka sa mga sinasabi mo, Sir Teo. Pero hindi mo maalis sa amin ang mag-alala. Lalo pa at hindi natin alam ang nasa isip ng mami mo. Diyos ko, hindi ko lubos maisip na si Neri ang dahilan ng pagkamatay ni Doña Eufemia. Matagal na ako nagseserbisyo sa pamilya niyo, Teo. Pero hindi ko nalaman na ampon lang pala na mag-asawa si Neri. Wika naman ng ina ng dalaga. Maging ako din po ay walang alam. Parang ibang tao ang naririnig kong ikinukwento ni Lolo sa akin. Saad ni Teo. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang biglang tumayo si Samantha at nagsuka. Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalalang tanong ng ina. Ayos lang ako, ma. Nahilo lang po ako saglit. Siguro ay dahil din ito sa magkakasunod na gabing hindi ako makakatulog na maayos. Giit ni Samantha. Magpa-check up na kasi tayo. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Ma, ano ka ba? Itutulog ko lang to. Magiging okay na ako. Huwag ka na mag-alala masyado dyan. At ikaw naman, Teo, umuwi ka na. At baka hinahanap ka na ni Don Lorenzo sa mansyon. Mabuti pa nga, umuwi ka na muna, Sir Teo. Maraming salamat sa paghatid mo sa anak namin. Nakangiting sabi ng ama. Huwag kang mag-alala at ibibigay namin ni June ang basbas namin sa pag-iibigan yung dalawa. Ma naman eh, kung makapagsalita kayo parang ikakasal na agad bukas. Pabirong wika ni Samantha. Pwede din. I can marry you anytime, Samantha. Tumigil ka nga dyan, Teo. Umuwi ka na at huwag ka nang bumanat pa. Kinikilig na sabi ng dalaga. Oo na, uuwi na. Mauna na po ako, tito, tita. Thank you po ulit sa tinolang manok. It's very delicious. Paborito ko na po ngayon yan. Lalo pa, at luto mo, tita. Asus, pasipsip. Natatawang biro ni Samantha na siyang ikinatawa ng lahat. Nang tuluyan na makaalis ang sasakyan ni Teo ay bumalik na si Samantha sa loob. Akma na sana siyang papasok ng kanyang silid na magsalita ang kanyang ina. Anak, pumasok ka ba whole day sa paaralan na nakabaliktad ang palda mo? Nagtatakang wika nito. Baliktad po, ma? Oo, yan no? Sabay turo sa palda ng dalaga. Tinignan naman yon ni Samantha at nakabaliktad nga ito. Oo nga no, hindi ko po napansin, ma. Pagpapalusot nito. Hindi man lang ba ito napansin ni Chanel o maski ni isa sa mga kaklase mo? Baka hindi po, ma. Pasok na po ako sa kwarto ko, ma. At pagbibisa po muna ako. Hindi na hinintay pa ni Samantha ang magiging sagot ng kanyang ina. Kaagad siyang nagtungo sa kanyang silid at isinarado ang pintuan. Shit, Teo. Bulong nito sa sarili.
Pagdating ni Teo sa mansyon ay nakita niya naman agad ang kanyang lolo Lorenzo sa may veranda habang nagbabasa ng dyaryo. Lo, Panimula nito. natagalan ka yata, apo. Namasyal muna ba kayo ni Samantha? Nakangiting sabi nandun habang itinitiklop ang binabasang dyaryo. Hindi po. Hinatid ko po siya sa kanila. Nakita naman po ako ng parents niya kaya pinatuloy na muna po nila ako sa bahay nila. Oh, that's great! At least nakilala mo na si Rebecca at June. They are very nice. Walang makakatalo sa pagiging mabait na magkasawang yun. No wonder, namana din ni Samantha ang kabaitan nila. How are they? Still kicking, Lo? Mabait nga po sila. They are so genuine. Naikwento ko nga sa kanila ang tungkol sa ginawa ni Mami kay Samantha. Pero wala akong narinig na nagsalita sila ng masama against Mom. Ganyan sila kabait, apo. Don Lorenzo, excuse me po. Pero nandyan na po ang party organizer sa may garden, sir. Hinihintay na lang po kayo. Sabat ng kasambahay na nasa kanilang likuran. Oh, I almost forgot about that. Ipagtimpla mo muna siya ng kung anong gusto niya, Manang. At susunod na ako. Wika nandun. Opo, Don Lorenzo. Party organizer po, Lo? Kaninong party po? Tanong ni Teo. It's my day tomorrow, apo. 86th birthday ko na bukas. Matagal ko na kasing kinuha yung organizer na yan. Kaso kahapon, kinansel ko ang schedule ko sa kanya. Ayaw ko na mag-party. Alam mo naman ang nangyari sa pamilya natin kamakailan lang. Nandito siya para isauli ang paunang binayad ko sa kanya. Salaysay nandun. Gosh, Lo, you're 86 already. Hindi ko nga ma-imagine ang sarili ko sa ganyang edad eh. Hindi nyo naman din pa sinabi na kaarawan mo pala bukas. Ano ka ba? Anyway, tell Samantha na dito tayo sa mansyon magdi-dinner bukas. Sabihin mo na isama sina Rebecca at June. Nakangiting tugon nandun. Copy, Lo. I'll call her right away. Thank you, Lo. Thank you for staying, apo. O sige na, at baka maubos na ang iniinom na bisita ko ay hindi pa ako nagpapakita. Wika nandun habang tinapik-tapik pa nito ang kanyang balikat. Dali-dali naman pumasok si Teo sa kanyang kwarto at tinawagan ang numero ni Samantha. Sinagot naman agad ito ng dalaga. Hello? Teo, nakauwi ka na ba? Wika ng dalaga sa kabilang linya. Yes, ngayon lang din. Tumawag ako kasi pinapasabi ni Lolo na dito tayo mag-dinner bukas sa mansyon. Akala ko ba hindi na muna ako pupunta dyan? It's Lola's birthday tomorrow. And instead of having a big party, gusto niya lang na mag-dinner kasama ang family mo. Sina mama at papa din? Yup, yun ang request niya. Sabihan mo na rin sina tito at tita. Susunduin ko kayo bukas. Sige Teo, sasabihin ko. Salamat. Mag-ingat ka dyan. At huwag masyado magpupuyat ha? Yes, Master. I love you. I love you more. Wika ni Samantha, sabay patay nito sa linya. Wala mapaglagyan sa kasiyahang nadama ni Teo. Hindi naman siya nakakaramdam ng kilig sa ibang babae. Tanging kay Samantha lang. Kinabukasan, pagkatapos ng klase ng dalaga, ay nasa labasan na siya habang hinihintay ang pagdating ng kotse ni Teo. In all fairness, Sam ha, lumelevel up ka na kay Teo, wika ni Chanel. Sinabi ko na ang feelings ko sa kanya. What? OMG, OMG. Anong reaction niya? He's happy. Kitang-kita ko sa mga mata and actions niya. Pumunta pa nga siya sa amin kahapon. At ayun, nakilala niya mga magulang ko. Visit ka talaga, Sam? Nakakainis naman eh. Naiinggit ako sa'yo. Imagine, isang Teo Sebastian, a young and handsome engineer from Spain. Ikaw na talaga ang dakilang babae. Ipapasa ko na ang korona ko sa'yo. Wala kang ipapasa, Chanel.
Walang korona ang ulo mo. Pangiinis si Kel. Wala nga. Wala ka bang utak? Nasaan ang common sense mo, Kel? Pwede ba, huwag ka nga sumabat kapag hindi ikaw ang kinakausap? Naiiritang sabi ni Chanel. Ligawan mo na lang kaya tong si Sean, Kel, para naman matigil na kayo sa kakaaway nyo. Kung si Kel lang din naman ang maliligaw, ay wag na. Dahil hindi ko rin naman siya sasagutin, no? Wika ni Chanel. Paano mo naman ako sasagutin kung hindi naman mangyayari na ligawan kita? Banat naman ni Kel. Natatawa na lang si Samantha sa dalawa. Napansin naman niya ang paparating na kotse ni Teo, kaya nagpaalam na siya sa mga kaibigan at tuluyang umalis. Pagdating nila sa bahay ay kaagad na nagbihis si Samantha at sabay-sabay na silang nagtungo sa mansyon. Pagdating nila doon ay niyakap naman nila agad ang Don at binati sa kaarawan nito. Nang handa na ang mga pagkain ay sabay-sabay na silang kumain, kasama na din ang gwardya at ang mga kasambahay. Habang masaya nilang pinagsasaluhan ang mga pagkain na kahain sa mesa, ay biglang narinig nila ang ingay na nanggagaling sa labas. Pinuntahan naman ito agad ng gwardya, pero huli na ang lahat sapagkat nakapasok na sa mansyon si Neri. Happiest birthday to our dearest Don Lorenzo. Panimula ni Neri. Happy birthday, Dad. Nakakalungkot naman dahil mas nagkaroon ka pa ng oras para imbitahan ang mga taong to kaysa sa akin na sarili mong anak. Dapat na ba akong maiyak, Dad? Dagdag pa nito. Neri, what are you doing here? Hindi ba at pinabalik na kita sa Spain? Usal nandun. Oo nga, pero sayang naman kung wala ako sa big day mo. And never ko pa namang na-miss kahit isang birthday mo. Hindi ba? Mom, stay out of it. Birthday po ni Lolo at wag po kayong manggulo. Wika ni Teo. Oh my dear son, mukha ba ako nanggugulo? I just want to be here. I just want to include myself sa celebration niyo. Masama ba yun? Giit ni Neri. Mom, please. Wag po ngayon. We want this night to be peaceful. Bakit? Ayaw mo ba na nandito ako? At kumpleto ulit tayo, Teo? That's not what I'm trying to imply, Mom. Pero please lang po. We'll talk outside. Pakiusap ng binata. Wala nang dapat pag-usapan pa. Guard, pakikaladkad nga itong babaeng to sa labas. Utosan Don. Akma na sanang lalapit ang gwardya na biglang ilabas si Neri ang kanyang dala-dalang baril. Sige, subukan niyong lumapit sa akin ngayon at papatayin ko kayo. Mom, please, put that down. Naiiyak na wika ni Teo. Pati ba naman ikaw, Teo? Sumanib na rin sa kanila. Ikinakahiya mo na ba ako bilang ina mo ngayon? Galit na sabi ni Neri. I told you, I will never turn my back on you, Mom. Huwag naman po sana humantong sa ganito ang lahat. I am begging you. Wala na akong kasama. Napag-iwanan na ako ng lahat, anak. Hindi na ako mahal ng daddy mo. Itinakwil pa ako ng lolo mo. Ngayon, ikaw naman ang mawawala sa akin. Naiiyak na sabi ni Neri. Hindi ako mawawala sa iyo, Mom. I am your son. At kahit ano pang mangyari, baliktarin man ang mundo. Mami pa rin kita. Mahal kita. At lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Lahat ng gusto mo sinunod ko. Maging engineer, mag-aral sa Spain, ligawan si Veronica. Lahat yun sinunod ko, Mom. Because I love you. Saad ni Teo sa mahinahong paraan. Bakit hindi mo ko ipinagtanggol noong itakwil ako ng lolo mo? May mga bagay na hindi pwede, Mom. You are sick at kailangan mo ang tulong ng mga expert. Pagkasabi no ni Teo ay biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Neri.
Pinaputok niya ang baril niyang dala sa may vase, dahilan upang mabasag ito. Nagsibilisan ang pintig ng puso ng bawat isa. Lahat ay hindi makagalaw na maayos. Lahat ay kinakabahan sa kung anuman ang pwede mangyari ng mga oras sa iyon. Pasikreto namang kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone upang manghingi ng tulong. Maya-maya pa ay nagsalitang muli si Neri. Yan ba ang paniniwala niyo ditong lahat? Na may sakit ako? Wala akong sakit. Kayo itong mga sakit sa lipunan! Nabaling naman ang tingin niya kay Samantha na noon ay nakayuko, hawak-hawak ang kanyang cellphone. Isang pagputok na naman ng baril ang ginawa ni Neri, pero sa pagkakataong iyon ay malapit ito sa kinaroroonan ng dalaga. Sa gulat ay naitapon niya ang kanyang cellphone. Trying to call for help, dear Samantha? Wika ni Neri na papalapit na sa kanyang gawi. Wala po, Ma'am Neri. Nauutal na sabi ng dalaga. Talaga ba? Huwag mo kong pinaglolo ko. At baka ikaw ang unahin kong patayin. Bigla niyang hinila ang buhok ni Samantha dahilan upang mapatayo ang dalaga. Ang amo naman ng mukha mo. No wonder bakit may nauutukan tao. Ma'am Neri, huwag niyo pong sasaktan ang anak ko. Parang awa mo na. Ako na lang pong saktan mo, ma'am. Pagmamakaawa ng ina ni Samantha na si Rebecca. Touch naman ako. Bakit hindi mo nalang sabihin ang huling mensahe mo para sa anak mo? Wika ni Ma'am Neri. Ma'am Neri, pag-usapan po natin to na mahinahon, ma'am. Huwag naman po sana tayong gagamit ng dahas. Ani ng ama ng dalaga. Sino ka ba para pagsabihin ako na pwede kong gawin? You're not even entitled to say that. Isa ka lang namang hamak na lalaking nakaapak pa rin sa lupa. At kayong lahat ang nandito, dapat yung isiping mabuti kung sino ang rerespetuhin nyo. Mom, put the gun down at baka mapul mo pa ang trigger. Please listen to me this time. Nakikiusap ako. Saad ni Teo na kinakabahan na sa maaaning mangyari. Neri, listen to us. Hindi pa huli ang lahat para magbago. You just need to get out of your comfort zone. Usal lang doon. Mahal na mahal nyo talaga ang babaeng to, ano? Halos kayong lahat. Pinagtatanggol siya. Anong pakiramdam na lahat ng taong mahal ko? Nakuha mo na, Samantha? Kinakabahan man ay matapang pa rin sinagot ng dalaga si Neri. Wala po akong kinuha sa'yo, Ma'am Neri. Wala din po akong pinaikot na ulo at lalong hindi ko intensyon na sirain ang relasyon mo sa pamilya mo. Sa akin ka lang galit. Huwag mo nang idamay ang ibang tao. Oo nga, no? Sa'yo lang ako galit. So, ikaw na lang ang papatayin ko para isang krimen lang ang magawa ko. At least, kung makulong ako, masaya akong napatay kita. Hindi ba? Eh di patayin mo na ako ngayon din. Samantha! Ano ba? Wika ni Teo. Patayin mo na ako. Ano pang hinihintay mo? Pull the trigger now. Kung yan lang ang makapagpapasaya sa'yo. Tutal, dadalhin mo naman niya sa konsensya mo. Matapang na sabi ni Samantha. Samantha, please. Huwag ka na magsalita. Naiiyak na sabi ni Teo. Matapang kang babae. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi lang pala makapal ang mukha mo. Matapang ka pa. Bakit hindi na muna kita paglaruan? Tama. Maglaro na muna tayo. Sino ang gusto mong unahin ko? Ang mama mo o ang papa mo? Huwag na huwag mong gagalawin kahit isang hibla ng buhok nila. Tinatakot mo ba ako? Kung natatakot ka sa sinasabi ko, alam mo na ang sagot sa tanong mo. Nakarinig naman sila sa paparating na polis, kaya nataranta si Neri at hindi na alam ang gagawin. Sinong tumawag ng pulis? Galit na usal nito.
Binitawan niya si Samantha at paikot-ikot lang sa kabuuan ng kusina. Nilapitan naman agad ni Teo ang nanginginig pa rin na dalaga. Mommy, please. Kahit hindi mo aminin, pero alam namin kailangan mo kami. Wika ni Teo. Shut up! Tuluyan namang nakapasok ang mga pulis sa loob ng mansyon. Well, makukulong na rin naman ako. Bakit hindi ko nalang sulitin? Kaagad niyang itinutok ang baril kay Samantha at ipinaputok ito. Nasagi naman ni Teo ang bala na para kay Samantha. Lumaki ang mga mata ni Neri. Teo! Anak! Naiiyak nitong sabi. Ngunit iniskortan kaagad siya ng mga pulis palabas ng mansyon. Gulat na gulat pa rin ang lahat at tumawag kaagad ng ambulansya. Mabuti na lang at sa balikat lang tinamaan ang binata. Nagpaiwan ang mga magulang ni Samantha sa mansyon para pakalmahin ang muntik ng atakin sa puso na si Don Lorenzo. Nasa labas lang si Samantha habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Kahit hindi naman masyadong napuruhan ang binata, pero hindi pa rin nawawala ang panginginig niya sa katawan. Maya-maya pa ay lumabas na ang doktor at sinabing pwede nang kausapin si Teo. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa silid nito at niyakap ang binata. Bakit mo ba ginawa yun, Teo? Naiiyak na sabi ni Samantha. Sinabi ko naman sa'yo, I will do everything to protect you against my mom. Besides, I'm all good na. Hindi naman masyadong masakit kasi sa balikat lang naman ako tinamaan. Lang? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Paano kung hindi ka sa balikat tinamaan? Shh! Huwag ka na mag-overthink dyan. At maayos na ako. Ikaw ba? Okay ka lang ba? Maayos lang ako, okay? Hindi naman ako ang nabaril eh. Mabuti naman at maayos ka. How's Lolo? Nasa mansyon si Don Lorenzo. Ibiniling ko na siya kina Mama at Papa dahil muntik ng atakihin. How about Mom? Tinakip siya ng mga pulis. I'm sure nakakulong na siya ngayon. Hindi naman para sa'yo ang bala kanina, kundi para sa akin. Magsasampa tayo ng kaso. Teo, sigurado ka ba? She's your mom. She's my mom, pero it doesn't mean na hindi na natin siya pananagutin sa batas. She must learn her lesson, at yan ang unang hakbang na gagawin natin para matulungan natin siya sa sakit niya. Can we go home na? Teo, hindi pa pwede. Oobserbahan ka pa. Manatili na muna tayo dito at least 24 hours. Basta, don't leave me here, okay? I need you. Hindi naman talaga kita iiwan eh. Tatawagan ko din maya-maya si Mama para sabihin maayos ka na. Itatanong ko na rin kung kamusta na ba ang lagay ni Don Lorenzo. Magpahinga ka na muna dyan. Thank you. Kahit hirap sa pagbangon ay nagawa pa ring hagkan ni Teo ang mga labi ni Samantha. Tinawagan na rin ng dalaga ang kanyang ina at napag-alamang maayos na ang Don at nakainom na ito ng kanyang gamot. Doon na muna daw sila matutulog sa mansyon para mabantayan pa ang matanda. Tumango na lamang si Samantha. Bumalik siya sa loob ng kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Teo. Naiiyak pa rin siya sa nangyari kani-kanina lamang. Para itong isang masamang bangungot na ayaw na niyang maulit pa. Hinagkan niya muli ang natutulog na binata at hindi na malayang nakatulog na rin pala siya sa tabi nito. Nang matapos na ang pag-oobserba kay Teo ay nagbigay na ng signal ang kanyang doktor na pwede na itong makauwi. Kaya agad na tinawagan ng binata ang kanilang driver na sunduin na sila sa ospital. Pagdating nila sa mansyon ay naabutan nila ang Don na nakikipag-usap sa kanyang abogado. Mukhang patapos na rin ang pag-uusap nila dahil tumayo na ang abogado at nakipagkamay na sa Don. Good morning, Sir Teo. Aalis na po ako. Bati ng abogado. Salamat, Attorney Mev.
Pag-alis ng abogado ay niyakap naman agad nandun ang apo na si Teo. I'm glad at nakauwi ka na, apo. Kamusta na ang pakiramdam mo? Panimula nandun. Maayos sa polo. Wala po sa bituka tong galos ko. Sagot ni Teo. Ikaw, iha. Maraming salamat at pinabantayan mo ako sa mga magulang mo. Pinauwi ko na sila at baka masyado na ako nakakaabala sa kanila. Wala pong anuman, Don Lorenzo. Nakangiting sabi ni Samantha. Ano po bang ginagawa ni Atty. Mev dito, Lo? Tanong ni Teo. Ipinatawag ko siya at gusto kong ipabago ang last will and testament ko. Ayaw ko nang pamanahan si Neri. Ipapatanggal ko na yon lahat at ililipat ko sa iyo, Teo. Pero Lo, hindi ba parang sobra naman po yun kung ibibigay mo sa akin? Ay, huwag ka na magreklamo dyan at yun na ang pinakahuling pagpapatawag ko kay Mev. Anyway, alam ko na malaking trauma para sa ating lahat ang nangyari kagabi. Imbes na gusto ko lang naman sana i-celebrate ang birthday ko na simple, na pornada na. Natatawang sabi nandun. Masaya na rin po ako, Lo, na hindi po kayo napahamak kagabi. Anong plano mo ngayon, apo? Magsasampa po ako ng kaso against Mom. I know hindi ko rin kakayaning makita siya sa loob ng kulungan, pero she did this to herself, and I won't consider it as nothing. Seryosong saad ni Teo. I feel bad for myself. Mamaya ay dadalaw ako sa puntod ng Lola Euphemia mo. Hihingi ako ng tawa dahil hindi ko nagawang pabaguhin ang mami Neri mo. I failed being his dad. Don't blame yourself, Lo. Choice si mami ko sa ampat siya tutungo. Sasamahan ko po kayo sa pagbisita mo kay Lola mamaya. Hindi ako papayag na ikaw lang mag-isa magpunta. Mauna na rin ako, Teo, Don Lorenzo, at may kailangan pa po akong puntahan, saad ni Samantha. Saan ka pupunta? Gusto mo ba na ipahatid na kita sa driver? Hindi pa kasi ako makapagmaneho at medyo masakit pa ang braso ko. Hindi na kailangan, Teo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Nakangiting saad ng dalaga. O sige, basta mag-iingat ka ha. Tawagan mo ako agad kapag nakauwi ka na sa inyo para hindi ako mag-alala. Oo naman. Hinalikan ni Teo si Samantha sa kanyang noo at tuluyan na ngang umalis sa mansyon. Kung nakikita mong si Samantha na ang para sa'yo, don't ever let her go. Nakangiting wika nandun habang tinapik-tapik pa ang balikat ng apo. Lo, can I ask you a question? Yes. Ano yun? Paano mo nalaman na si Lola na ang para sa'yo? Sinunod ko lang kung ano ang idinidikta ng puso ko. Napaka-hard to get ang Lola mo to the point na pasuko na ako sa kanya. Pero things end up so beautifully. Sobrang sarap pagmahal, apo. Yung tipong wala ka ng ibang naiisip kundi ang senaryo na magkakasama kayo hanggang sa huling segundo nyo sa mundo. Salaysay nandun. Nakikita mo ba yun kay Samantha? Dagdag pa nito. Ngumiti lang si Teo at niyakap ang kanyang lolo Lorenzo. Sa pagkakataong iyon ay alam na niya ang kasagutan sa tanong nandun. Papalapit na si Samantha sa kanyang destinasyon. Papalapit na siya sa presinto kung saan kasalukuyang nakakulong ang mami ni Teo na si Neri. Sinadya niyang hindi ipaalam sa binata na tutungo siya dito dahil gusto niya ding makausap na masinsinan si Neri. Kausapin man siya nito o hindi, wala na siyang pakialam. Pagdating niya doon ay kaagad siyang umupo at hinihintay na lamang ang paglabas ni Neri. Kinakabahan siya ngunit buo ang loob niyang makausap ito. Paglabas si Neri ay taas kilay lamang itong nakatingin kay Samantha. Pumunta ka lang ba dito para ipamukha sa akin na natalo mo ko? Usal ni Neri. Hindi yan ang ipinunta ko dito, Ma'am Neri. Besides, hindi mo man lang baka kamustahin ang lagay ni Teo?
Saad ng dalaga. Biglang nag-iba ang mukha ni Neri at naiiyak na rin. Kamustang anak ko? Nakauwi na po kami kanina galing ospital. Mabuti na lang at sa balikat na siya tinamaan at hindi masyadong napuruhan. This is all your fault, Samantha. Hindi naman para kay Teo ang balang yun kundi para sa'yo. Galit na sabi ni Neri. Alam ko, pero hindi ko naman alam na sasanggain ni Teo ang bala para protektahan ako. Masyado mo nang nilason ang utak ng anak ko, Samantha. Pati si Dad ay nasa'yo na din ang simpatsya. Tell me, masyado ka bang nasilaw sa pera at kayamanan ni Dad para hindi mo magawang lubayan ang pamilya ko? Yan po ang rason kung bakit po ako pumunta dito. Lilinawin ko po sa inyo mismo na hindi ako kahit kailan pinakitaan ni Don Lorenzo ng pera. At kung mangyari man na pakitaan niya ako, hindi ako masisilaw dahil masaya at kontento na ako kung ano ang meron ako. Masayang pamilya at may mga kaibigan na dadamay kapag may problema ako. Eh ikaw, Ma'am Neri? What are you trying to say? Gusto ko lang pong malaman mo na hindi ko po ugaling magpaikot ng tao. Minahal po nila ako kasi nakikita nilang kamahal-mahal po ako. Hindi lang po umiikot ang mundo sa pera, Ma'am Neri. Sana po pag-aralan niyo din pong mahalin ng ibang tao. Huwag lang purong pera dahil hindi po natin madadalang kayamanang meron tayo kapag iniwan na po natin ang mundong to. Wika ni Samantha. Nagpapasalamat po ako dahil lumabas po kayo at hinarap niyo pa rin ako. Hindi po ako nanalo dahil unang-una, hindi naman ako nakikipagkompetensya. At tungkol po sa sakit niyo, hayaan niyo pong tulungan namin kayo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong sakit? Galit na saad ni Neri. Kayo po ang bahala. Aalis na po ako. Alam mo ba kung kailan ako dadalawin ni Teo dito? Tanong ni Neri. Yan po ang hindi ko masasagot sa ngayon. Hindi ko po hawak ang desisyon ni Teo. Mag-iingat po kayo dito. Huling wika ng dalaga sabay alis. Hindi naman mapigilan ni Samantha na maiyak dahil kahit ano pang kasamaan ang nagawa ni Neri sa kanya, ina pa rin ito ng lalaking pinakamamahal niya. Nagpatuloy na ang dalaga sa paggayak pa uwi. Hindi na muna siya papasok sa buong umaga at alam niyang late na siya, kaya napagpasyahan niyang sa tanghaling na lang pumasok. Pagkatapos kumain na tanghalian ay isinuot niya na ang kanyang uniforme. Ilang minuto din siyang nakaharap sa salamin dahil nahihirapan na siyang ibotones ang kanyang uniforme. Sam? Papasok ka ba? Wika ng kanyang ina. Oo ma. Sayang naman po ang buong araw kung hindi po ako papasok ngayong tanghali. Sagot naman ng dalaga. Kanina ka pa dyan sa salamin na. Ano bang problema? Wala naman po ma. Nahihirapan lang po kasi akong ibotones tong uniform ko pero ayos na po. Nahihirapan ka? Hindi ka naman siguro tumataba ah. Hindi naman siguro ma. Ayan, ayos na po. Aalis na po ako ma. Pakisabi na rin kay Papa na nakaalis na ako. Susunduin ka ba ni Teo mamaya? Ayaw ko po muna magmaneho siya ma. Kakalabas lang kasi namin sa ospital. At ayaw ko namang ipilit niyang sariling magmaneho. Sasabay na lang po ako kina Chanel at Kel mamaya. Sige anak, mag-iingat ka ha? Pagdating ni Samantha sa school ay sakto namang siya pala mag-isa sa classroom dahil nagla-lunch pa ang iba. Pinadalhan naman niya na mensahe ang kaibigan si Chanel kaya wala pang 10 minuto ay dumating na ito. Sam! Bakit hindi ka pumasok kanina? Anong nangyari kagabi? Kinabahan ako sa text mo ah. Nag-aalalang sabi ni Chanel.
Si Chanel kasi ang kinontak ni Samantha upang manghingi ng tulong sa kapulisan. Kinuwento naman niya agad sa kaibigan ang lahat na nangyari. Sinasabi ko na nga ba may something sa mami ni Teo. Kamusta naman siya? Nakakulong. Binisita ko kanina. Hoy Gaga, at nakuha mo pa talagang bisitahin yun pinantangkaan niya na nga ang buhay mo. Sean, mami pa rin siya ni Teo. Gusto ko naman talaga siya makausap at linawin lahat sa kanya. Sana ma-realize niya yun. Pansin naman ni Samantha na kanina pa pinagmamasta ni Chanel ang kanyang katawan. Hoy, bakit ganyan ka makatingin? Wika ni Samantha. Tumayo ka nga muna, Sam. At para may nag-iba sa'yo Nagtataka man pero tumayo na lang si Samantha at hindi na muling nagtanong pa. Napakunot naman sa kanyang noo si Chanel. Don't get offended, Sam ha? Pero, tumaba ka ba? Wika ni Chanel. Imposible, Sean. Ganun pa rin naman ang kain ko Although kanina, hirap akong ibotones ang uniform ko. Salaysay ni Samantha. Basta, there's something about you talaga. Hindi kaya buntis ka? Wika ni Chanel. Lumaki ang mga mata ni Samantha. Niwala siyang naisagot sa tanong ng kaibigan. Joke! Muli nitong sabi habang tumatawa. Natigil sila sa pag-uusap nang nagsitatingan na ang kanilang mga ibang kaklase. Hindi pa rin umiimik si Samantha hanggang sa nagsimula ng kanilang klase ay para pa rin lumilipad sa hangin ang kanyang isip. Hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ng kaibigang si Chanel. Ilang araw nang nababagabag ang isip ni Samantha. Ilang araw na rin niyang paulit-ulit na pinagmamastan ang sariling figura sa salamin, bagay na nahalata naman ng kanyang ina. Sam, halika nga muna dito at may pag-uusapan tayo. Seryosong saad ng kanyang ina. Ano po yun, ma? May gusto ka bang sabihin sa amin ng tatay mo? May tinatago ka ba? Ngunit imbes na makakuha sila ng sagot mula sa dalaga, ay umiyak lamang ito at hindi nagsasalita. Nagkatinginan naman si Rebecca at June dahil parang alam na nila ang nangyayari. Anak, gusto lang naming malaman kung ano ang nangyayari. Makikinig naman kami sa iyo, muling wika ng kanyang ina. Ma, pa, sorry po. Pero para kasing nagdududa na ako sa sarili ko kamakailan lamang Feeling ko po, may nabubuhay na sa loob ng tiyan ko. Naiiyak na wika ni Samantha. Nanlumo ang mga magulang ng dalaga. Parang nawala ng lakas ang kanilang mga tuhod. Ngunit nagawa pa rin nila magsalita. Diyos ko, Samantha! Ano na lang ang sasabihin ni Don Lorenzo bilang siya ang nagpapaaral sa iyo? Hindi naman kami galit, anak. Pero hindi ba at parang masyadong maaga pa para sa ganyan? Total, nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Wika naman ni June. Si Teo ba ang ama na dinadala mo, Sam? Tanong ng kanyang ina. Tumango lamang ang dalaga. Papuntay mo siya dito at gusto namin siya makausap. Seryosong saad ng kanyang ama. Hindi pa po kasi niya alam ang tungkol dito pa. Wala pa po akong pinagsabihan kahit isa. E di ipaalam mo ngayon din sa kanya. Dali-dali namang tinawagan ni Samantha si Teo. Sa walang pagdadalawang isip ay nagpunta naman agad ang binata sa bahay nila. Pagdating niya doon ay kinausap kaagad siya ng ama ni Samantha. Rebecca, dalhin mo na muna si Samantha sa labas at mag-uusap lang kami ni Sir Teo. Lalaki sa lalaki. Saad ni June. Kinakabahan man, ngunit nakuha pa rin ikondisyon ni Teo ang kanyang sarili. Alam mo na ba ang kondisyon ni Samantha? Panimula ni June. Hindi po, Tito.
Ang sabi niya lang po ay kailangan niya daw po akong makausap. Napabuntong hininga na lamang si June at saka muling nagsalita. Nagdadalang tao ang anak ko at ikaw ang ama. Biglang nanlaki ang mga mata ni Teo. Naghahalo ang kanyang nararamdaman. Hindi na niya napigilang mapangiti sa tuwa. At talagang masaya ka pa, ha? Muling wika ni June. Masaya po ako dito. Wala po mapaglagyan ang nararamdamang kasiyahan ko ngayon. Masaya ka nga. Ang tanong, marunong ka na bang mag-alaga ng bata? Handa ka na bang intindihin ang magiging ugali ni Samantha? Actually, Tito, just to tell you honestly, hindi ko po talaga alam kung paano mag-alaga ng bata. Pero sisikapin ko pong matuto. Hay nako, mga bata kayo oh. Inuunay nyo talaga yung damdamin nyo. Wala naman kaming magagawa dyan dahil nandyan na yan. Ano ba ang plano mo sa anak ko ngayon? I will tell Lolo about this, Tito. And also my mom. Sasabihin mo sa mami mo na buntis si Samantha? Hindi ba siya magagalit? Hindi ko po alam kung ano po ang magiging reaksyon niya. Pero gusto ko pa rin pong ipaalam sa kanya. She deserves to know. Naintindihan ko, Teo. At hindi naman ako tumututo sa gusto mo. And as promised, papakasalan ko po anak niyo. Persigidong sabi ni Teo. Saan ko yan, Teo? Kausapin mo muna ang dapat mong kausapin. Hindi naman kami hahadlang sa pagmamahalan niyo ni Samantha. Lalo pa at magkakaanak na kayo. Pagkatapos ng pag-uusap ni Teo at June, ay sila Samantha naman ang nag-usap. Hinalikan ng paulit-ulit ni Teo ang noo ng dalaga. Bakit hindi mo sinabi agad? I'm so happy. Masayang wika ni Teo. Natatakot ako. Wala naman talaga sana akong balak na sabihin sa inyo. Unless hindi pa confirm. Pero nahalata na kasi ni Mama kaya napasabi na ako. Wika ni Samantha. We'll have it checked tomorrow, ha? I will never leave you facing this new journey. Nakangiting wika ni Teo. Paano si Don Lorenzo? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya tungkol dito. Ako na ang bahala magsabi kay Lolo about that, okay? Pupuntahan ko na muna si Mommy. Sasabihin mo din ba sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko? Oo. Okay lang ba? Ayos lang naman. Huwag mo na akong alalahanin. Karapatan rin naman niyang malaman dahil mami mo siya. Salamat. Bukas susunduin kita at magpapacheck up tayo. Aalis na muna ako. Huwag masyadong magpapagod, okay? Tumango lamang si Samantha at niyakap na mahigpit ang binata. Tuluyan namang umalis si Teo at papunta ito sa presinto. Pagdating niya doon ay kaagad siyang niyakap ng kanyang ina. I'm happy, anak. Masaya ako at nagpunta ka ngayon. Kamusta na ang braso mo? Maayos na ba? Sunod-sunod na tanong ni Neri. Maayos na po ako, Ma'am. Ikaw po, kamusta kayo dito? Malungkot. Gusto ko na kayong makasama. Naiiyak na sabi ni Neri. You did this to yourself, Mom. Kahit ako, hindi ko nakakayang tinitignan kayo na nasa loob ng selda. Pero magsasampa po ako ng kaso against you. Wika ni Teo. Hindi kita pipigilan dyan sa binabalak mong gawin, anak. Nararapat lang na pagbayaran ko ang ginawa ko sa'yo. Hindi na napigilan ni Teo ang pagpatak ng kanyang mga luha. Naaawa siya sa kanyang ina. Ayaw niya itong sampahan ng kaso pero ito ang tama at nararapat niyang gawin. I'm sorry, Mom. Pero ito po ang sa tingin kong tama Kung si Samantha po ang nabaril mo, I won't forgive you. She's pregnant with my child. At nandito po ako ngayon para sabihin yan sa inyo. Wika ni Teo. Isang pilit na ngiti ang ibinigay ni Neri. Magiging daddy ka na ba? Be a good father to your child. Hindi ka galit, Mom? Gustong magalit ang pride ko.
Ang laki ng pangarap ko para sa'yo, Teo. Buong buhay mo pinasund kita sa gusto ko, not even knowing na may sarili ka ring gusto. Dinalaw ako ni Samantha dito at pinarealize niya sa akin na mali ang mga nagawa ko. I judge her. Dumalaw po si Samantha sa inyo? Oo, sa kanya ko rin nalaman na maayos ka na. Forgive me, son, sa sobrang kagustuhan kong hindi ka maghirap. Hindi ko na pala alam na nagiging sakim na ako sa kayamanang hindi dapat na para sa akin. Wika ni Neri. I just don't get it, Mom. You don't have to do all of those para sa akin. Simula pa lang sinabi ko na sa iyo na I don't need Lolo's wealth. Pakisabi sa lolo mo na sana ay mapatawad niya ako sa lahat-lahat. Simula pa noong sinadya kong itulak si Mom. Pinalugoy ko rin ang kauna-unahang business niya dahil sa mga bisyo ko. Naiiyak na sabi nito. Bakit niyo po nagawa yun, Mom? Palagi ko kasing naririnig na sasabihin ni Mom na hindi daw ako makakatanggap kahit ni isang singkong kusing. Kaya nagalit ako at tinulak ko siya sa hagdan. Naririndi na kasi ako sa mga sinasabi niya. Pinalugi ko rin ang business nila para sama-sama kaming pulutin sa kangkungan. Pero Dad is such a good man. Hindi ko narinig sa kanya na sinambutan niya ako. Bagkus ay itinayo niya ang flower farm at itinaguyod niya ang pag-aaral ko. That's why hindi ko kailanman tinalikuran ang lolo mo. Pero ngayon, ako na ang tinalikuran niya. Salaysay nito. Please do understand Lolo's decision, Mom. Kahit siya man po ay nahihirapan. Tapos na ang visiting hour. Magsibalik na kayo sa mga selda nyo. Wika ng isang police officer. Babalik na ako sa loob. Congratulations, son. Sana makita ko ang magiging apo ko. Basta, promise me na magpapagaling po kayo, ha? Ngumiti lang ng pilit si Neri at tuluyan nang bumalik sa loob. Nang tuluyan nang hindi na niya nasilayan ang presensya ng ina, ay napagpasyahan niya nang umuwi at bumalik sa mansyon upang ibalita kay Don Lorenzo ang pagbubuntis ni Samantha. Wala namang negatibong reaksyong ibinigay ang Don. Masaya pa nga ito sa sinabi ni Teo. Medyo lumuwag ang pakiramdam ng binata bukod sa kondisyon ng kanyang mami Neri. Wala na siyang ibang aalalahanin pa kundi ang pagbubuntis sa lang ng babaeng mahal niya. Nagkatipon-tipon na rin sila sa mansyon upang pag-usapan ng dalawang panig ang magiging kasalan ng dalawa. Napagkasunduan nilang gaganapin ito sa susunod na buwan habang hindi pa malaki ang tiyan ni Samantha. Nagbigay naman ng kanyang anunsyo ang Don sa buong lugar, kaya alam na ng lahat ang malapit na pag-iisang dibdib ni Teo at Samantha. Napagpasyahan naman ng dalawa na pagkatapos makagraduate si Samantha sa kurso niyang business ad, ay doon na sila maninirahan sa Spain. Sumang-ayon naman ang Don at ang mga magulang ng dalaga sa kanilang desisyon. Dahil sa naging anunsyo ni Don Lorenzo sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni Samantha at Teo, ay hindi mapigilan ni Chanel at ang iba pang kaibigan ng dalaga ang matuwa. Sam! Is this real? Ikakasal ka na sunis kay Teo? Oh my G! Nainis na talaga ako sa'yo, big time! Masayang wika ni Chanel. Hindi ko rin ine-expect na ikakasal ako, Shan. Ni hindi ko nga akalaing darating si Teo sa buhay ko. Wika naman ni Samantha. I can't imagine. Habang buhay mo na pala siyang magiging bed buddy. OMG, kinikilig ako sa senaryong gigising ka at matutulog na gwapong ni Teo ang masisilayan mo. Lagi mo na ring matitikman ang malaki, masarap at matigas na. Shan, ano ka ba? Pagsaway nito sa kaibigan. Napandesal! Ano ba? Ikakasal ka lang? Naging green ka na, ha? Natatawang sabi nito. Nagantihan mo ko doon, Shan, ha?
Wika ni Samantha na siyang ikinatawa nila. At yung baby mo, sana magmani sa beauty ko, Sam. Alam mo naman, mala-artista ang beauty ko. Naku, huwag ka na masyadong lumapit dito kay Chanel, Sam. At baka magmana nga ang anak mo sa kanya. Hirit naman ni Kel. Alam mo, leche ka talaga sa buhay ko no? Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo na huwag kang ang sasabat kapag nag-uusap kami? Bakla ka ba? Halikan pa kita dyan Pansin naman ni Samantha ang pamumutla ng mga pisngi ni Chanel, kaya natawa na lamang siya. Kel, parang kinikilig ata si Sean sa sinabi mo ha. Parang kamatis sa pula ng mga pisngi niya Pangaasar ni Samantha. You do shut up ha? Hindi ako namumula ng dahil sa sinabi ni Kel. Wala nga siyang effect sa buhay ko Nasa mumula pa siguro ako kung si Theo nagsabi nun. Biro nito. Tanging nasabi ni Samantha. Sorry naman. Pwede ko pa naman siguro siya maging crush, di ba? Promise, after ng kasal nyo, magmo-move on na ako. Natatawang sabi nito. Move on? Hindi ka magiging type ni Theo, no? Ani ni Kel. Bukas, maghahanap na talaga ako ng lugar na exclusive for girls only para hindi ka na makahirit pa dyan. Naiirita nitong sabi. Pwede bang magpahinga na muna kayo sa pagbabangayan? Kayo pa naman ang kukunin kong best man and bridesmaid sa kasal ko. Nakangiting sabi ni Samantha. I will love to, Sam. Pero pwede bang mag-request sa ibang partner? Yung gwapo naman. Ano pa ba nga hanapin mo sa akin, Chanel? Kung kagapuhan lang naman, sa akin mo na makikita yan, sabi ni Kel. Hay, may problema ka nga sa paningin, Kel. Papayag lang ako maging partner mo kung ipapakita mo sa akin kung saan ka ba nagwapo, ha? Dapat makumbinsi ako, asar ni Chanel. Ano pa bang proof ang kailangan mo kung makikita mo naman agad ang kagapuhan ko pagkatingin mo sa akin? Ew! Napaka-GSS talaga! Maya-maya pa ay dumating na ang kotse ni Theo. Hudyat na kailangan ng magpaalam ni Samantha sa mga kaibigan. Oh, nandyan na ang Prince Charming mo, Sam! Go for it na! Hay, kailan ko kaya siya mahahawakan? Wika ni Chanel. Ngumiti na lamang si Samantha. Lumabas naman si Theo upang pagbuksan ng pinto ang dalaga. Lumapit agad ang binata sa kanya at mariing hinagkan ang kanyang noo. Can I ask you a favor? Pabulong na sabi ni Samantha. Ano yun, love? Crush na crush ka kasi ng kaibigan ko. Pwede bang kamayan mo siya? Ikaw Gusto mo ba talagang gawin ko yan? Oo, kasi last na hawak mo na yan sa kamay ng ibang babae. Kamay ko na lang ang hahawakan mo habang buhay, kasama ang kamay na magiging anak natin. Nakangiting sabi nito. Ngumiti naman si Theo at nilapitan nga nito ang kaibigan ng dalaga na si Chanel at kinamayan. Halatang halata naman ang pagkakilig ng dalaga at inaamoy pa ang sariling kamay na hinawakan ni Theo. Nakakatuwa naman siya. Saad ni Theo. Crush ka talaga niyan. Dati pa. Well, ikaw naman ang mahal ko Kaya nakuha ko na ang biggest dream ko. Wika ni Samantha. Asus, itong daddy mo baby napakabulero. Natatawang sabi ni Samantha habang hawak-hawak pa ang kanyang tiyan. Mula sa paaralan ay dumiretso na ang dalawa sa OB-GYN upang ipa-check up si Samantha at ang baby nila. Maayos naman ito at napag-alamanan nilang 3 weeks pregnant na pala ang dalaga. Ilang araw na ring abala si Theo sa pagprepara at pag-organize para sa kasalang darating habang si Samantha naman ay patuloy pa rin sa kanyang pag-aaral. Buwan ang lumipas at dumating na nga ang pinakahihintay na big day ng lahat. Ang seremonya na pag-iisang dibdib ng 2 pusong nagmamahalan. Nasa may silid lang si Samantha habang nilalagyan na ng kolorete ang kanyang mukha. Pinagmamasdan niya lang ang kanyang napakagandang gown na nasa kanyang harapan.
Naiiyak siya, kinakabahan, naiihi. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama ng mga oras sa iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal siya sa isang Teo Ildefonso Sebastian. Bumalik naman siya sa kanyang wisyo nang pumasok ang kaibigang si Chanel sa silid. "You look so gorgeous, Sam," naiiyak na sabi ni Chanel. "Salamat, Shan." "Ready ka na bang maglakad papuntang aisle?" Kinakabahan ako. "Natural lang yan. Mamaya, magiging Mrs. Sebastian ka na." Naiiyak ako, Sam. Hindi ko alam kung dahil ba to sa ikakasal ka na at magiging mommy o dahil magkakalayo na tayo at mamumuhay na kayo sa Spain na isang buong pamilya. Saad ni Chanel. "Huwag ka nga umiyak dyan." At naiiyak na rin ako. "Mahal ang binayad natin sa makeup artist." Pabirong sabi ni Samantha. Sorry, I just can't help it. Ilang years na din kasi tayo magkasama tapos ngayon, nagsisettle down ka na talaga. Together with Teo and that baby inside your tummy. Hindi pa man kayo nakakaalis. Ay, nalulungkot na ako. I can't imagine myself na hindi kita kachika at kasama. Naiiyak nitong sabi. "Ano ka ba? Kahit naman malayo tayo, wala pa rin namang magbabago. Tsaka, ganyan din naman ang mararamdaman ko kung sakali mang ikaw na din ang ikakasal. Forever grateful ako kasi naging kaibigan kita. At hindi kita makakalimutan. Even sa prayers ko included ka." Naiiyak na nga si Chanel at nadala na rin si Samantha sa pag-iyak ng dalaga. Dali-dali namang nilang pinunasan ang kanilang mga luha nang pumasok ang ina ni Samantha na si Rebecca. "Anong nangyari sa inyo?" Nagtatakang tanong ni Rebecca. Wala po tita. Tears of joy lang po. Sam, lalabas muna ako ha. At mukhang kailangan ko mag-retouch." Natatawang sabi nito, tsaka lumabas na ng silid. "Ma, nasaan pa si Papa?" "Nasa labas. Ayaw pumasok dito at ayaw niya daw maiyak." Ikaw ma, gusto mo bang maiyak kaya ka pumasok dito?" "Siyempre, gusto kitang makita bago ka pa man maglakad papuntang altar kasama ang magiging asawa mo." Nakangiting sabi nito. "Mama naman naiiyak na po ako kay Chanel. May iyak na naman ba ako sa iyo nito?" "Gusto ko lang malaman mo na mahal ka namin ng papa mo. Hindi ka man namin nabigyan ng magandang buhay at hindi ka rin namin napag-aral ng galing sa pawis namin. Masayang-masaya kami at proud kami sa mga napatunayan mo sa buhay. Ayaw sana namin ng papa mo na sa Spain kayo manirahan, pero bilang may asawa ka na at magkakasariling pamilya na kayo, kailangan nyo na magdesisyon ng kayo-kayo lang. Bawang mga guide na lang kami sa inyong dalawa. May tiwala naman kami kay Teo at alam naming di kanya pababayaan, lalo na ang magiging apo ko." Mahabang salaysay ng kanyang ina, dahilan upang mapaiyak na naman si Samantha. Ilang oras na lang at magsisimula na ang seremonya. Masaya naman si Samantha dahil natupad ang isa sa kanyang mga hiling. At iyon ay ang makita ang presensya ni Neri sa kanilang kasal. At syempre, kahit may kasakasamang mga pulis ito, masaya siyang nakadalo ang mami ni Teo. Ngumiti lang si Neri na makita siya at tinugon naman yun ni Samantha. Nakahanda na ang lahat at hinihintay na lang nila ang paglakad ng napakagandang bride sa araw na iyon. Naiyak na rin si Teo habang pinagmamastan ang presensya ng dalaga na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanya. Maya-maya pa sa seremonya ay nagbigay na sila ng kanilang mga wedding vows na siyang pinangunahan ni Teo. "Because of you, I laugh, I smile, and I dare to dream more than I ever have. Thank you for the miracle of you.
You are and always will be the love of my life, my soulmate, my person. I seen your kindness and your strength. I seen you patient and afraid. I will strive to not take you for granted. You are my favorite person, and I choose you to be my partner in life. I vow to take you as my wife. My heart is yours. Today, as we begin our lives together, I promise, before our families and our friends, to be your faithful wife. I choose to love with you as your lover, your companion, and your friend. Loving you when life is peaceful and when it is painful. During our successes and during our failures, I will honor your goals and dreams, trying always to encourage your fulfillment. I promise to love and cherish you from this day forward. I love you, my Teo. Wika naman ni Samantha habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Teo. I pronounce that your wedding vows are sealed, and you may henceforth be known to all as husband and wife. You may now kiss your bride. Isang malakas sa palakpakan ang namutawi sa loob na simbahan. Kiss! Sigawan ng mga taong nandoon. Dahan-dahang inilapat ni Teo ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Isang napakatagal na halik ang ginawa ni Teo. Love, ano ba? Mamaya mo na gamitin ang lakas mo sa honeymoon. Pabulong na sabi ni Samantha. Ngumiti na lamang si Teo. Naging masaya ang kabuuan ng seremonya. May nagiiyakan, nagkakasiyahan at nagsasayawan dahil sa paggagalak. Masaya namang pinagmamastan ng dalawa ang kanilang mga mahal sa buhay na masaya rin. Ngayon, hinihintay na lang nila ang graduation ni Samantha kasabay ang nalalapit niyang panganganak. Wala na silang hinihiling pang iba kundi ang makapanganak ng safe si Samantha at para makapamuhay na sila bilang isang buong pamilya sa Spain. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!